So welcome to the Philippines Evangelical Theological Seminary. This is an online seminary catering pastors, even church members, the comforts of online class sessions. Today we'll have a Master of Divinity lecture on Christian ethics, and we'll go directly after less than an hour to the lecture on Church History and Doctrines 1. Shall we pause a moment of prayer? Oh God, we come to you as we seek your wisdom, your will, inspire our thoughts, our feelings, our spirit, and our whole being. As we discuss matters that are so essential to our ministry. This is our prayer only in the sweetest name of Jesus our Lord. Amen. So, as a opening, we'll have a discussion of clergy ethics. What will you do as head pastor of a certain city, say Zamboanga City, if a church member of another church told you that their family had chosen you to have a blessing on January 2, 2026, that's upcoming next year. A blessing of their 15 million house in Manila with all the travel costs taken care by the family plus a 30K thousand love gift and frankly conveyed to you Dawaton ako na eh. they don't like their own pastor for some reasons. Okay? Any immediate reaction you can have? Your instant reaction upon hearing this situation here of clergy ethics. And this happens all the time. Okay. Come on. Nards. Sa mga inani mga sitwasyon, tinuoy. Nards Matag Kanyamo 30 is milyon niya, ikaw na Panginoon. on board. Uy, Pastor Nards, how are you? sabi ko na nga ba, naidagdag isa. So Errol this Oh, year. oh, Dagdagan pa. hallelujah. Oh, I'm fine, Pastor. Pastor Win, Pastor, may Good gabi. evening. Good evening, good evening. Pasensya mo, hinahinay akong signal ko sa bukid. Oh, but we can Ako hear daping sa you dagat. loud and clear. We can hear you though. So, what's your initial reaction when someone told you who is a member of another church requesting you to have a blessing of their 15 million house in Manila on January 2, 2026? All travel costs taken care with 30,000 pesos love gift. And they Wow. conveyed to you frankly that uh, they don't like their own pastor for some reason. They don't like their own pastor to do the blessing for some reason. So, milyonaryo to. But this happens all the time. Sometimes even a non member of your own church or sister church, it's a different denomination that will also happen, especially if they know you as a friend or as a pastor friend. So we'll have a sensitivity on clergy ethics here. Okay, this is exciting. What will you do first? What will you tell to that church member of another church?
Tagalog lang tayo kasi hindi maintindihan ni Pastor Junadi Pidido pag tayo ay nagbisaya. Pastor Nards, kanya mo, nakuha mo ba yung tanong? Yes, Pastor. Sige daw, anong kuha natin? Ano ang ating unang reaksyon sa sinabi ng isang laiko na membro ng ibang simbahan requesting you to do a blessing of their 15 million house in Manila, travel cost, all taken care with 30K love gift. Praise, praise God. And they conveyed to you that they don't like their pastor for some reasons. Praise God. Hallelujah. So we are applying our ethics. This is Christian ethics in the first place. So let's be ethical. Ano bang drastic sa Tagalog? Yung bang impulsive? Tingnan natin ang impulsive sa sa Tagalog ha. Agad-agad. Impulsive sa Bisaya eh. Sulirok. Mm. Pabigla-bigla. Yun. Impulsive, Agad-agad. pabigla-bigla, hindi nag-isip. Kalma lang. Bigla-bigla ka. Nag-decide eh. Pero kung ako nito, Pastor Noel, kung Oo. ako nito on my part, outright, tatanggihan ko yung milyonaryo. Take note, the term used by Pastor Mario is outright. Wala nang daming ah, ah, reason kasi nabanggit niya, hindi namin sabihin lang natin ayaw namin ng aming pastor na mag-officiate. Kaya sa ganong senaryo, sasabihin ko na, ay pasensya na kapatid, hindi talaga ako pwede initiate ng kuan. Sayang yung 30K pero hindi pwede. Hindi lang 30K yun. Baka may ano pa yun. May mga in-kinds, ano. Hindi sa seryoso, hindi naman sa doon sa 30K ang pinaka tumpak talaga yung iniiwasan natin yung mm, tawag dyan. Tayo bilang manggagawa magkakaroon Yun. ng grudges yung relationship dahil sa senaryo na sinabanggit ng miyembro ng kakilala mo lang na hindi miyembro na hindi nila gusto ang kanilang pastor na mag-officiate. In that Tama. sense, ay malalagay ka talaga sa langanin pagka tatanggapin mo yun. Wag wag ka talagang yun, padalos-dalos ang ipasa doon. No? So, frankly, Pastor Mario is exactly right. Outright, the deal will be closed right away. That's the most ethical thing to do. Huwag kang padalos-dalos, may problema sila sa church nila. Huwag kang papasok, hindi mo alam ang background ng story. Sira ang buhay mo. But you know what? Many pastors are doing this. Yeah. Padalos-dalos sila, tanggap agad dahil Money. kasalanan ng pastor yun. Bakit hindi nila pinili yung pastor nila? Ako ang pinili. Pride mo pa yun, di ba? But that is unethical. Mga pastor na mga nauportahan. Very unethical. Kaya ang sabi sa Hebrews 13:5, free yourselves from the love of money
Be contented of what you have. Because you know what? God will never leave you nor forsake you. The heck is 30K? Sayang Hindi ka yun. masusubukan, ha? Pastor ka. Tapos timing pa, meron kang utang babayaran, 20K. Tempting, di ba? Ayos. May sobrang, Baka sabi nyo pa may siguro, sobrang pag, you might interpret the situation as this is the answer to my prayer. Di ba, di ba? Wrong ayun nga ang paraan. interpretation. Tama, tama, Pastor. Tama. Kung hindi tayo susunod sa kitikit, Tama yan. tama naman talaga. Answer prayer naman talaga yan. Sino bang tatanggi dyan kung wala tayong Great pasture. sinusunod na principle? Paring Jod, welcome, Paring Jod. Welcome talaga. Oh, andito na si Pastor Gary Vente ng Plaridel. Misamis Occidental. Ang pinakamalayo natin, si Pastor Jonah Di Pidido ng Masbate. No? Diyan sa Don Carlos Bukidnon, si Pastor Nards Canyamo sa Maramag, particularly sa San Carlos. Pastor Mario Barsagas. So nakuha agad ni Pastor Mario yung ano, Yes, yung Pastor. Choppy-choppy. Medyo choppy ba? mahina yung Bakit signal. ikaw hindi choppy, no? Um, Opo, Something wrong with the sa weather. akin choppy yung dating po sa dito sa iyo. Oo, 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 oo. Opo, opo. Pero Anyway, for we'll me, make thank sure you. yung recording hindi sa choppy. Yung Opo, recording hindi sa choppy. Ano yan, yung meron lang bad weather na nag-ano yan eh. Pero Sa kanila, even if you speak sa reaction mo dito sa situationer ng clergy ethics, we can hear you loud and clear. yes po. For me, Pastor, Yes. sa pastor, um, it's good because sa scripture sinasabi, it's a green pasture. Mm. Sino nga ba ang ayaw ng ano, is from the sa offer na gano'n. Tama. But we need to sabi nga kasi regarding the offer, hindi lang yung offer ang titingnan natin doon. Aside doon yung situation ng isang member na nag-request ng pastor. Although this sabi nga napakalaging pagkakataon yan kasi even in our conference sabi nga and sabi mga pastor talagang after the studies 2 to 3 5 years service in church is in a conference after 2 3 years decide to other ministry or special Mm. ministry dahil nga doon nga sa malaking offer. Tama yan. Pero Greener regarding that pasture. situation, napakaganda din yung opo. Napakaganda naman ka talaga yung offer na yan. But we consider na yung offer na yon ah sabi nga saan ba ano ba yung panggagalingan noon? Second, yung ano ba yung magiging trabaho natin doon? Oo. Pangatlo, yung baka trabaho natin doon isa para tayong hindi lang pastor, kundi baka mamanipulit pa tayo. Depende sa situation ng That's right. offer. That's right. Yun ang ito Actually, as a pastor, tingnan natin yung situation. temptation talaga dun yung mamanipulate ka Yes. talaga ng situation. You will be Opo. easily manipulated in the first place dahil you have no idea of the Yes. background. Yung conflict ng church member na yon, yung family na yon with their pastor, nako, wag Mhm. po tayong papasok padalos-dalos. Wala tayong background whatsoever na
Di natin alam talaga Yes. before sa mangyayari. Even doon sa in addition may we are spiritual leader. Hmm. Baka magkaroon tayo ng masakripisyo natin yung tinatawag na ceremonial or some doctrines and principle. Yun. Napaka yung baka masakripisyo yung doctrines, baka iba na yung pinapagawa sa atin na Tama. labag na sa ating Tama yan. principle ng ating church. Tama yan. Part of ano eh. Yun ang Tama yan. nakikita ko ng situation. So, just, But, yun. okay. Pastor Harold, in your judgment, ano ang pumunta agad sa isip mo upon the offer? Saka anong magandang gawin? Siyempre, Pastor, pagpalagay natin may mga conflict sila kan. Pero dito ako sa side na kan, Pastor, para may maiba naman. Dito Oo. ako sa side na itatry kong ipagpatuloy pa rin. Malay mo baka hindi ko tinitingnan yung offer na yung about sa money or about sa kan. Mm. Malay mo baka it's time for them na kailangan nila talaga ng kailangan nila ng parang makakatulong sa kanila. Maybe ang Paano situation nila pag is Pastor Harold, paano pag nalaman ng pastor nila, tinanggap mo yan, wala kang paalam sa kanya? ipagpalagay natin na so yung explanation ko sana, Pastor, magpapaalam mo na. So kung yung Oo, pero, sabi mo is hindi mo oh, na bakit ka nagpaalam sa magpapaalam? Meaning, payag ka. In the first place, you have no idea of the situation. Bakit ka magpapaalam? Sabihin mo, halimbawa ako, Pastor Noel, sabihin ko lang sa iyo na paalam lang ako na i-blessing ko yung membro mo, yung bahay niya sa Maynila. Naku, that's unethical po. You are not the pastor. Hindi mo membro yun eh. Yes. Hindi mo membro yun. You have no right to decide right away. Kung sabihin mo siguro ah, to talk to the pastor and know the real score, that would be better. Huwag mo muna tanggapin. Pero pag sinabi ng pastor, Pastor Harold, pwede ba wag ka munang makialam kasi may problema kami sa council. Wag muna po kasi malaking issue ito. May conflict ang pastor sa membro. Isettle muna namin dito sa amin yung aming grievance committee or whatever na mapacify, mag-reconcile sila. Kasi the more na we are throwing like a firewood to the fire, which is burning. So lalaki yung apoy, di ba? So we need to be sensitive. So to be more ethical, wag talaga nating tanggapin. In the first place, hindi natin miyembro. Proselyting na naman yan ang tawag dyan eh. And proselyting is stealing an opportunity that is not yours. You cannot evangelize kasi na-evangelize na siya ng pastor niya. Nagkaroon lang sila ng conflict. At nangyayari yan. Sino bang pastor na walang conflict sa membro? Walang perfect na pastor. But we have a grievance committee. We have to have a win-win situation. May problema yung kwan na yon. The best way is not to accept it outright. Explain mo, meron tayong covenant as pastors. We respect our ministry together. We are not for competition. We don't approve like friction among our relationship. Kasi malalaman din ng pastor, limbawa yung pastor ng Cagayan de Oro City, tinanggap niya yung pupuntahan ka talaga ng pastor na yon kasi malaki din silang simbahan.
Iko-confront ka talaga. Pastor, bakit ka nakialam sa problema namin? Para kang you throw a firewood to the fire. What if, Pastor, ang situation is ganito? Wala na silang ibang malapitan na mag-blessing sa bahay nila. Hindi, marami So, silang malapitan. Ang ang ano kasi dito, ikaw nga yung napili ng oo. pamilya, meaning kilala ka, di ba? Mm. Pero hindi mo siya membro. Balik rin natin ang Okay. sitwasyon. Yung membro mo, pumunta sa akin. Pa-blessing niya yung bahay niya sa Maynila na 15 million. Anong masasabi mo sa akin? Magkaibigan tayo eh. Masasabi mo sa akin, magkaroon tayo ng friction sa ating relationship. Traitor talaga ito si Pastor Harold ba? Magkaibigan kami, lagi kami nagsasama sa ano. Ngayon, nakarinig lang ng offer na gano'n. Ba't tinanggap niya? Hindi naman niya membro. Methodist pa yun, halimbawa. Methodist. Ako Methodist ako eh. Hindi Tapos mo yung naman babae membro ay yun. assembly. Methodist naman yun, di ba? Baliktarin natin yun. Membro mo, po lumapit sa akin, masasaktan ka. Hindi pwedeng you will say, no, 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 it's all right. It's Pastor Noel. And it's Pastor Noel after all. No, that's unethical. The given fact is that family is not your member. Huwag tayong makisawsaw sa may problema yung church eh. Huwag tayong makisawsaw, masisira yung ating relasyon sa kapwa pastor. This is not simply Christian ethics, this is clergy ethics. It means we preserve relationship among pastors, among peers. Okay? Siguro, hello, Yes, yes. yung, kaya pastor, siguro, nga, wala namang iba talagang siya napili. Alam ako napili na pastor. Hindi ko naman siya membro. Iba-iba siyang appellation. Siguro, i-accept natin yun, but with may condition. Ano po? Anong Pero, kondisyon? person po, sa una pa lang, dapat usap muna sa pastor. Sa pastor, So, makapag-usap muna sa okay, okay pastor. rin yan. Pero pag sinabi ng Pastor, pastor, with the pastor, pastor, huwag ka dating munang pastor doon. makialam. Will you respect that? Opo, oo. Okay, thank you, thank Then, you. yun Yun, nga. maganda yun. Kausapin mo yung pastor, pero sabihin mo muna yung lay member na nag-offer. Huwag po muna, kausapin ko. Yes. Huwag mo sabihin, o sige, tanggapin ko kayo. Tapos, sabihan ko lang yung pastor. Hindi yung ganon. Huwag ka ring magpaalam. Hindi mali yun. That's unethical. Mhm. Kausapin mo muna yung pastor. What's going on with your member? Pumunta sa akin. Magkaibigan Mhm. tayo eh. And you maintain that relation. You preserve that relationship with your co-minister. Yes. Sa Bisaya yan, panlilipot. Yung bang halatang traidor ka talaga. Yun na lang, ano, masakit na salita yun, pero ganun yun eh. Pag hindi mo kinausap yung pastor, betrayal yun. Yeah. Betrayal of public trust. Yes. Meron kasi doon, may senaryo kasi pastor sa amin na yung pastor dati doon, kilalang-kilalang pamilya. Pero ang nakasin pastor, halimbawa ako, nakasin na pastor. So, anong nangyari, yung nakasin akong pastor doon, yung dating pastor doon, may kakilala talagang pamilya. So, Oo. ginusto nilang kumuha ng seremonyal, siya ang inimbitahan yung dating pastor. O yung Eh, dating siyempre, pastor. yung ako naman, Nangyayari yan. ako naka-church assignment ako doon. Siyempre, maghina kita ko, magagalit. Medyo karoon ako sa ng loob. Bakit siya di man dumaan sa akin protocol or magkortesiya? Correct. You Yan yung mentioned a kortesiya, yung very courtesy. important term, protocol. Respeto. Yes po. Protocol. Waka, Protocol. kausapin, ito, ganito, inibita rin ako ganito, ano, alam mo to.
So, ano yung situation? Paano mag-okay kasi nag-okay naman yung dating pastor, yung pastor na naka-assign doon. So we go. I got this, this condition, this kind of, sabi nga niya, trabaho. Yan ang, so my part. That's right, that's right. Actually, na nangyari na to eh. Nagsuntukan yung dalawang pastor eh. Talaga may ganito. Inatake ng ano yon, talagang nag-ano siya, trespass yung pastor ng membro na yon kasi nalaman ng pastor na tinanggap ng another pastor, Mm. pinunta niya talaga, sinuntok niya. At syempre, yung nasuntok na pastor, nagalit man, pero wala siyang karapatang magalit. Kasi mali yung ginawa niya. Betrayal yun. Sinampal. Right. Magkaibigan pa sila na pastor, magkakilala, parehas pa na denominasyon. Halos ang diferensya, ang distance ng church nila, mga 5 kilometers. Lapit lang. Mm. Pero ganun din, 15K yung love gift kasi eh. Ano yan eh. Milyonaryo Kumbaga, din yun, one, milyonaryo. one month, 2 months mo makukuha yan eh. Instant yun eh. One time yun. So, Eh, bawal po, but, baka masuntok tayo, no? Kasi kung suntukin tayo, wala man tayong karapatan kasi kasalanan natin eh. Hindi pa natin usap yung pastor, kaibigan pa natin. mm. Nasuntok talaga. Sinabihan pagkatapos sinuntok, wag mo nang ulitin yun, pare. Walang kaimik-imik yung mga ganyan na betrayal. Wala na siyang masabi. Kasi alam niya mali yung ginawa niya. Nangyayari yan yung mga dating pastor, ganyan. O kaya mataas ang rango, halimbawa DS, yung DS di pa nagpaalam sa pastor. Kahit DS ka ba na, o mo conference Ayun. minister, you still need to Mm-mm. talk to the pastor. Kahit mas mataas ka, kahit bishop ka ba, sinabihan ka ikaw mag-blessing, merong i-bishop na yan eh. Kung tanggapin ni bishop yan, betrayal din yan. Hindi niya membro. And, o kasi mga bata pa kayo, mararanasan nyo ito. This will happen. And first and foremost, let's preserve our relationship with our co-minister. Whether or not the same denomination, kung Baptist siya at saka Methodist ka, the same. You need to get in touch with the pastor. Tanungin mo, wag ka muna magpaalam na, Pastor, pwede bang ako mag-blessing yung kasi Paano 30. pastor yung Oh, Pastor Errol. pastor, I have a question. Paano yung pastor din, Pastor Noel, ayaw niyang siya yung mag-blessing? Oh, ayo, pero nag-usap kayo. Kung Bali lumipat yung mundo kinausap kayo, mo siya, ayaw niya ayaw niya. mag-blessing, solve. Basta importante, nag-usap kayo. Saka ka lang mag-oo O kung hindi doon kayo sa nag-usap, member. lang. Example, yung situation, hindi kayo Hindi kayo nag-usap ng siyang mag-blessing. Oh, hindi pwede, hindi. No. Betrayal pa rin yun. Kasi hindi mo membro eh. Pastor Noel, Yes. pwede, pwede lang yun dagdag doon sa ideya ni Pastor Errol para medyo maganda ang dating. Kausapin mo siya, ang konteksto kasi ayaw ng kaniyang membro siyang mag-officiate. Oh, yun ang Pwedeng konteksto. ganito ang gawin. Pare,
pare, ako na lang mag-officiate. Kung papayag ka, problema, hati tayo sa 30. Ako lang mag-officiate. Hindi naman madaragdagan yung problema mo sa membro. Di ba maganda yon? Hati tayo. Saka, na-preserve mo yung relasyon mo sa co-minister. That's the end motive there. You preserve. Kasi clergy ethics means ethics among clergy, among pastors, among ministers. Basta wag lang tayo magka-diferensya sa relationship, no problem. Nag-usap na tayo eh. Pero pag Oo nga, sinabihan tayo, Pastor Noel, huwag kang makisawsaw muna. May problema kami. Respetuhin mo yun. Hindi mo yun membro eh. Kahit sino, lalapit sa akin na may membro ako, lumapit. Yun talagang sasabihin ko, huwag kang makisawsaw. Kahit ayaw ko ba mag-blessing kasi kinalaban niya ako, huwag ka talagang makisawsaw. In the first place, I already mentioned it, it's not your member. Unethical yan. Napaka-unethical. Kahit ba na may kapareho nyo ng simbahan, pero hindi mo naman talaga siya membro. Membro yon ng isang simbahan. May pastor doon eh. Kahit ba mayroon silang problema sa relasyon doon, ang, hindi ka naman ang bishop or DS na mag-settle ng problem nila. You are not the right person to settle problems. You are there to steer Pastor, the relationship na masisira. Yes, Pastor yes. Noel. Idagdag ko lang yung ano ni Pastor Mario. Maganda yung ano yung ano kasi niya yung ginagawang condition. Sabi nga may kasamang 50-50. Bagamat para di naman masyado alata, andun tayo sa acceptance. Para di halata, kung baga na-request yung hindi mo member na ikaw ang kukunin, pero yung member na pastor, hindi ang naging kinuha yung member talaga, ikaw talaga kinuha. Ang nangyari noon, pili kayo mag-division ng trabaho, maghati ng para hindi na malatado yung amount na pinag-usapan. Walang Kasi problema yan, the walang relationship problema is, yan. Basta ang end oh, motive natin dito, hindi masisira yung relasyon nyo as co-pastors. mhm. Yun ang, Ang ginawa mo, wag mo munang para, aksipin yun. Kausapin ko muna yung pastor nyo, and then I will tell you whether I'll accept this or not. Outright, wag mo munang aksipin talaga. Sabihin mo, kausapin ko muna yung pastor nyo kasi hindi ko alam ang istorya. Pag nakinig ka sa panglalait ng membro na yun sa pastor niya, one-sided yon. Did you get it? Pastor Noel, Yes. paano yung kung ganito yung situation? Umalis na siya sa church mga 1 year na. 1 year na siyang hindi bumabalik doon sa pinanggalingan niyang church. Tapos ganito yung situation, linapitan ka, ikaw yung hihingin na mag-blessing. Ganon pa rin Ano po. Ganon pa rin. Ganon pa rin ang stand natin. Kausapin mo talaga yung pastor niya. Kasi meron siyang pastor eh. so Kung ibig anong kong sabi sabihin, ng pastor, pastor wala na niya, siya sa respect it. Respect. wala na siya sa hindi na siya bumalik doon sa church Eh, niya. ganito yan, ganito yan. Meron tayong protocol. Pag may hawak-hawak siya na certificate of transfer galing sa pastor niya, okay na yon. Kasi kasi sa council may imimit yan eh na grievance committee pag nag-decide na talaga yung member na yon na aalis na, bibigyan siya ng certificate of transfer. Kahit saang simbahan. Pero kung wala siyang may papakitang certificate of transfer, kausapin mo talaga yung pastor niya. You are obliged ethically to talk to their pastor. In the first place, hindi mo siya membro. Okay?
Ganon pa rin yun. You are ethically obliged to get in touch with the pastor. Kasi mababalitaan yan eh. Talk of the town yan. Bakit? Milyonaryo eh. Kilalang tao yan. Mababalitaan yan na meron nagpa-blessing, makakarating dyan sa pastor. Nako, baka masuntok tayo. Kahit ba hindi na siya nagsisimba roon, pero ano pa rin siya, Methodist pa rin siya. Kaya alam ko, meron siyang certificate of transfer na settle na sa council ng church, sa membership committee, na hindi na siya member doon. Yun. Ethical talaga yun kasi may certificate of transfer na eh. Pirmado sa pastor, pirmado pa sa membership secretary. Pero kung wala Paano mo kung lang may papakita na ganon, get in touch with the pastor. We should get verbal in lang, touch with the pastor? pastor. Verbal lang yung certificate, parang wala siyang certificate, Ah, pero hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Hindi po. Kausapin mo talaga yung, bakit? Pastor Errol, ayaw mo talagang kausapin yung pastor? Takot ka, takot? hindi may mga situation. Hindi. Ganito yan. This is clergy ethics. It's not clergy to members or clergy to lay. No. We're dealing with clergy ethics. And that's very standard for among clergy. Pag ginagawa mo yan, Pastor Errol, in the future, makakaano ka talaga ng friction ng kapwa mo pastor. Hindi mo kinakausap yung mga pastor na kasama mo sa ano eh. Kailangan mo talaga get in touch with the pastor. At the end of this course, I will give you the code of ethics sa clergy, clergy to member, clergy to his or her family, clergy to the community. Iba-iba yung ethics na yan eh. Ito, clergy to clergy, pastor to pastor. Huwag nating kalimutan, may relasyon tayo sa pastor. Tayo nga dito, magkaiba-iba ang denomination. So, meron tayong relationship, meron tayong covenant. Kung hindi natin miyembro, please lang, respetuhin natin, hindi natin miyembro eh. At saka hindi pa natin alam ang istorya. Pag ang the temptation is, we only hear one-sided story. Naniwala agad tayo, padalos-dalos tayo. Ikausapin mo yung pastor. Yung pala, baka lumabas, nakakulimbat siya ng 500,000 sa church treasurer siya, kaya hindi na siya nagsisimba. O, dinalaman mo ngayon ang totoong istorya. Bakit mo tatanggapin agad? Hindi mo alam ang istorya. Kaya sila nag-away ng pastor dahil nakakulimbat siya ng 500,000 na hindi niya pa nababayaran hanggang ngayon dahil treasurer siya. Kaya lang pinalitan na siya dahil nga corruption issue. Example yun, that's Pastor Noel, hypothetical. But the point is, we don't know the background of the story. Kasi hindi natin nakakausap yung pastor. Ang dininig lang natin yung side ng laiko. Pag walang ethics, magulo ang mundo mga kapatid. Magulo talaga ang mundo. Dahil dito may nasuntok talaga na pastor. Pastor, Yes, I have last one question pa. yes. What if yung situation, pastor, is galing ako sa Katolik. So, bali, ipagpalagay natin na hindi pa ako Christian, kay Katolik ako. So, active ako na member sa Katolik. Tapos, nakakilala ako sa Panginoon sa born again. So, ipagpalagay natin, lumipat ako sa born again kaya doon ako nakakilala sa Panginoon. So, ipagpalagay natin na galing ako sa Katolik, lumipat ako sa born again. Oh, so what's the question?
Kailangan pa ba yung pastor ng born again na magpaalam sa Katolik? Hindi na po, hindi na yon. Kasi nagpalipat na siya eh. Di ba nagpalipat na sa born Lumipat again? lang pastor kasi na born again siya. Ay na born again ako, lumipat ako sa born So, again church. Galing ako sa Katolik. depende rin yan sa ano eh, kasi mostly sa Catholics, they're nominal Catholics. Catholics only in name kasi wala nga silang born again experience. Di ba? Pero yung So, situation ko pastor is, halimbawa yung situation ko is active ako eh. Active ako sa Catholic Church. Pagka born again ko, lumipat ako sa born again na simbahan. so nagpa-member na siya ron. Nagpa-member na ako sa born again kasi doon ako nakakilala sa Panginoon eh. Walang problema yan. Okay. So yung pastor ng born again, request niya na magpa-blessing sa bahay niya. Opo, Walang problema yan. Walang ano yan. Walang problema yan. Ang hindi na problema kailangan lang talaga magpapaalam sa among evangelicals. sa Considering na we are evangelicals, kasi pare-pareho tayo ng ano yung belief ng salvation. Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God, di ba? We believe in that. That's the basic belief of salvation. Pero iba sa Katoliko, kailangan gawin mo yung seven sacraments. Di ba? Iba yung kwento na yan. This is among, kaya nga ano pastors, hindi naman yun, kaya dito, hindi kasali ang ano dito, pare. Unless kaabag siya, yung kaabag, best friend ka niya, ay sabihin mo, kaabag ka ba doon ka sa pare magpa-blessing. Unethical naman, kaabag ka pa naman eh. Ayan kasi, nag-transfer na siya eh. Saka born again pa. So it's worth it na yung pastor ng born again church ang mag-blessing ng bahay niya. Kasi marami nangyayari sa Catholic Church. Pag decide na talaga ng isa, that's freedom, their freedom eh. Wala na yan silang certificate of transfer, yung Catholic. Kasi usually, mga nominal Catholics, Catholics only in name. Hindi naman talaga sila, ano na, sa evangelical, iba talaga sa evangelical. I-settle muna natin, ganyan. Pag hindi na ma-settle, we'll release you. Certificate of transfer. Nawala ka na talaga sa church. Pag sinabi niya, i-confirm mo talaga sa pastor na talagang wala na sila. Kaya nga, we are ethically obliged to talk to their pastor. Yun, lumilinaw na yun. Pag among evangelicals kasi ito clergy ethics. Kaya nga sa ating Philippines Evangelical Theological Seminary, hindi talaga tayo dito tumatanggap ng from the Seventh-day Adventist, from the Mormon, from the Jehovah's Witnesses, from the Catholic Church. Evangelical pure ito eh. Among evangelicals, meron tayong covenant. Okay? So, ito lalabas sa midterm exam ninyo ha. Take note of this. Definitely, this will come out on your midterm exam. Itong issue na ito. Be careful sa mga answer ninyo dahil nagkasundo na tayo. Our end motive here is to preserve our relationship with our co-pastor. Whether or not we have the same denomination. At saka yung una, pansin nyo yung una nating discussion noon. Oh. Let's maintain and preserve relationship among pastors.
Okay, we're done with that. I just a matter of review sa ano lang mga terms, no? Anyway, pag sinabi natin, ito yung mga you can easily identify yung ethics, what form of ethics, yung kasi may mga questions na form of ethics. Pag sinabi nating deontological ethics, ito yung mga laws, policy, no? Pag natural ethics, hindi nakasulat na law. Yun ang natural law, yung ano, hindi nakasulat dito, pero actually ang number one dito ay natural ethics, no? Written in human heart. Deontological means these are ethics na nakasulat sa mga laws, policies, no? So considered yun yung code of ethics ay deontological. Always talk to the pastor of that member who is offering you to bless their house. That's deontological. Okay? Teleological, wala yan sa ano, wala yan sa policy, wala yan sa law o code of ethics. Deontological, teleological, telos means purpose. So yung importante dito, at least you are for the purpose. It's always for the ends. Okay? Yung ends. So the means will justify the ends. Okay? Yan ang teleological. Example, katulad din ng ito ng situational. Nagnakaw ka, thou shall not steal. Pero nagnakaw ka, your purpose is to help a dying person. That's teleological ethics. Purpose. May purpose ka and that has a weight on that kind of ethics. Kita nyo yun? Well, utilitarian, ito yung ano, utilitarian, at least nag-enjoy ka. Something that you have enjoyed. No? No matter what. Enjoyment lang yan, utilitarian. At least lahat masaya. It doesn't matter with this written law or written policy or code of ethics or written in human heart. Basta lahat masaya. That's utilitarian. Just to avoid pain. Ayun yung utilitarian. Ito namang situation, katulad din ito ng teleological, depende sa sitwasyon. Kaya lang controversial ang situation ethics dahil pwede ka magsinungaling pero meron kang gawing mabuti. Limbawa, nagsinungaling ka, nandyan ba si papa mo? Dahil babarilin ko yung papa mo eh. Nagtago sa aparador, sabi mo, wala. Wala si papa. Pero kung deontological ka, thou shall not tell a lie, si papa nasa aparador. Yun, pang! Putok, patay papa mo. That is situation ethics. Parang teleological siya, but it depends on the situation. Ito namang hedonistic, ano to, pleasure. Plainly pleasure. Parang sa ano rin ito, utilitarian, ano? So hedonism means it's only for pleasure. Yung bang at least masaya ang lahat, no? Walang malungkot. That's hedonistic ethics. Okay? So that's the end of our lecture on at this point sa ano